Naghain na rin ng bukod na petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. Ito si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng impeachment case na inihain laban sa kanya mula pa doon sa Kongreso at ngayon ay nahatid na sa panig ng Senado. Isinumiti ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng Fortuna, Narvasa and Salazar Law Offices. Nabatid na natanggap na ito ng korte, ngunit hindi naman naihabol sa kanilang agenda sa isinagawang anbang kahapon. Bukod pa kasi sa petisyon ng apat na Mindanaoan lawyers para harangin ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo ay ang mismong panig ng Vice Presidente ang naghain naman ngayon ng nasabing kahilingan. Hinihiling din ng mga abogado mula sa Mindanao na sina Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra at Attorney James Reserva at maraming iba pa na maglabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order at injunction para naman sa pagpapawalang bisa sa impeachment complaint. Kasama rin sa petisyon ng pangalawang ang vice alkalde ng Davao City at ilang miyembro pa ng konseho dun sa lungsod at mga kilalang personalidad kaugnay ng kanilang inihain na petisyon dyan sa Korte Suprema. Ayon naman sa kanila, depektibo raw yung mismong reklamo na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nanggaling sa Kamara. Anila, questionable ang verification process ng impeachment complaint. Git ng mga petitioner, hindi pinag-aralang mabuti ang mga lumagda at yung reklamo, yung nilalaman nito at hindi rin na-verify ng Secretary General ng Kamara ang naturang mga pirma na nakalagda o nakatala doon sa naturang listahan at biglaan din umano na isinama sa usapin ng impeachment ang ikaapat na reklamo. Pero depensa naman ng Kamara de Representantes sa pamamagitan ni Secretary General Reginald Velasco, mutin academic na ang naturang reklamo dahil nasa Senado na ang naturang complaint at hindi na ang korte ang siyang may jurisdiksyon sa usaping ito dahil maaaring mag-convene ang impeachment court mula dyan sa mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Mga pasaring daw ni Pangulong Marcos sa panig naman ng mga Duterte at mga taga-suporta nito hinggil sa pagiging pro-China ay may bahi daw ng issue ng tukhang at posibleng may dahilan ayon yan sa presidential sister. Posibleng may dahilan daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit nagbitaw ito ng mga patutsada sa Duterte slate ayon sa kapatid nitong si Senadora Amy Marcos. Sinabi kasi ni Pangulong Marcos sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng admin slate na kanyang iniendorso ay walang bahid ng tukhang, hindi sumusuporta sa Pogo at hindi pinapupurihan ng China. Ayon sa Senadora, maaring may rason ng Pangulo kung bakit ito nagbitaw ng mga ganoong salita. Dagdag pa, dahil kilalang malapit si Senadora Marcos sa mga Duterte at kapatid naman nito ang Pangulo, nasasaktan daw siya sa magkabilang birahan o pasaringan. Gayunpaman, hindi naman daw siya nagbibigay ng payo sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Ngunit umaasa ito na plataporma at plano sa bansang dapat na pinag-uusapan sa halip na problema. Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise Basta nakikinig lang ako sa kanila. At sana maging plataforma ang pinag-uusapan. At yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin ay napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya, at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. Junior, sinaksak ang sarili? Naku po. Naku! Sabi ko na gagawin na naman katotohanan to Sabi ko na nga ba seryosohin nila to Mga ngagba talaga Tangin na talaga tong mga ngagba na to. Masyadong lahat na lang pinansin. Alam niyo, habang sinasabi to ni PRRD doon sa Club Pilipino, naisip na namin na papatulan to ni Marcos. Naisip na namin na papatulan to ng mga crocodile. At naisip namin na hindi ito papalagpasin at gagawin na namang pang tama ito or panibagong issue na naman para sa mga Duterte. Pero ika ko nga doon sa live sa SMNI sa ating show ng Banateros, habang binabalahura, habang ginigipit, habang tinatarantado nyo ang mga Duterte, pinapamukha nyo lang sa taong bayan na panalo na sila.
mas lalo silang minamahal ng taong bayan sa mga pinaggagawa nyo. Yun yung hindi naiisip nitong mga ulupong na to. Sa inyo. Yung pinapangalandakan ni Marcos Jr. ngayon, ultimo pala siya ay ginawa yung mga bintang niya sa mga Duterte senatorial candidate, isa rin pala siyang gumagawa. At may ebidensya ho tayo dyan. May ebidensya ho tayo na ipapakita. Eto po ay baka ikagulat nyo. O baka sabihin na naman nila, AI to. Hindi po ito AI. At hindi po ito, hindi ito fake video. Ito po ay totoong video na. So ako na mismo maglalabas na ito si Marcos Jr. ay sinaksak niya ang kanyang sarili. So bakit ko nga ba nasabi yun? Sige, wag muna kayong alis. Papanoorin nyo yan sa dulo ng video ito. Hindi ito prank ha. Ito pakaano lang po sa mga manonood. Hindi po ito prank. Ito po ay seryoso. Hindi po ako nagbibiro. Sa kalagayan pa ba ngayon kailangan ko pa bang magbiro? Ultimo nga kami gusto nang ipakulong. Gusto na rin kami ipagurgur. Nagtataka rin talaga ako kay Abalos kasi isipin nyo maigi. Isang DILG, tama ba? DILG secretary ba o DOJ? DOJ sir. Ay, magkamukha kasi sila Di ba? Bakit wala nang sumusuporta kay Marcos Jr.? O sa mga Duterte na lang, bakit ang daming sumusuporta sa mga Duterte? Di ba lagi sinasabi ni Marcos Jr., mamamatay tao, huwag tayong bumalik sa mamamatay tao, huwag tayong bumalik sa tukhang kasi nga addict siya. Gago! Di ba? Huwag tayong yung mga bata daw. Hindi naman, wala namang ganung issue kayo sa mga Duterte noon. Si Franz Castro nga, ginawa niya yun, hindi mo sinisita. Di ba? Yan yung pinakatanong Kung masama si Pastor, kung masama ang mga Duterte, walang sumusuporta sa kanila ngayon. Kami, ba't namin sinusuportahan si Pastor? Bakit namin sinusuportahan ng mga Duterte? Kasi nga, yung mga sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na yung administrasyong bangag, yung sinasabi nilang masama si Pastor, masama ang Duterte, tangina, hindi namin nakikita sa kanila yan. Baka sabihin nyo, hindi Joy, tangina, laos na yung mga gas-gas na yung matagal nyo nang binibintang sa akin. Matagal na yung binibintang nyo sa amin. Yung bayad-bayad, kung bayad ako, hindi ako nangungupahan ngayon, tandaan nyo. Hanggang ngayon nangungupahan pa rin ako. Kung kwento ko lang, dana, itong bahay ko inuupahan, 14,000 to per month. O saan ko na ako kumukuha ang pangbayad? Dito, sa vlog ko. Sa pag-like, pag-share. Minsan may mga super chat. O, doon. Yan sabi niyong bayad-bayad po tayo na hindi namin gawain yun. Di sana, tinanggap ko na lang yung offer nung tumatakbong mayor sa Maynila. May tumawag ho sa akin na ipagtanggol ko daw yung tumatakbong mayor na. Hindi ko na lang babanggitin kasi yung pangalan. Gago! Hindi ko na lang babanggitin kasi yung pangalan nun. O magkano offer nun? 150,000. May sasakyan pa ako. Yung una-una, paano ko siya pagtatanggol? Di ko naman siya kilala. Pangalawa, ba't ko siya pagtatanggol? Wala naman ako nakikitang maganda sa kanya. Nga yun Ito nga yung rito. Pasensya na kayo Kailangan kong ipaunawa sa inyo to ng maigi, no? Mamaya na yung video na inaantay nyo. Ilalabas ko yun. Wait a minute lang. Ito yung pinakatanong nila. Ito yung kinakagalit ng mga nila Marcos, ng nila Romualdez, kung sino man yung nanggigipit sa amin. Bakit hindi namin sila maipagtanggol? Bakit hindi namin sila maipagtanggol? Sila yung nakaupo ngayon. Sila yung tutusin, mas malaking, eto na lang, isipin nyo maigi. Presidente si Marcos. House Speaker si Martin Romualdez. So kung usapang hindi na lang natin sabihin pera, usapang kapangyarihan lang, marami kaming mapapala sa kanila. Ultimo nga si Pastor, yung mga Duterte, yung mga congressman, yung mga na kukontrol nila. At napapakinabangan din sila. Kami pa kaya? Di ba? At saka, ang hirap mong ipagtanggol ang mga maling gawain. Tandaan nyo yan. Yan ang pinakamahirap na trabaho sa kasaysayan ng buong mundo. Na ipagtanggol mo yung pagkakamali. Tingnan nyo sa mga tansu vlogger. Bakit laging mali-mali yung report nila? Bakit laging nagkakautal-utal sila? Wala na silang may-explain kung ano yung ginagawa ni Marcos ngayon. Kasi nga, ang hirap ipagtanggol ng mali. Sige, sabihin na natin dito sa video to. About dun sa impeachment.
na lang kay BP Sara. Anong sapat na dahilan para i-impeach nyo yung tao? Napatunayan nyo ba lahat ng ibinintang nyo sa kanya? At anong karapatan na i-impeach nyo si BP Sara? Dapat ang mag-i-impeach dyan yung 32 million na bumoto sa kanya. So eto na nga yung video. Eto na, pakita ko na. Dito kasi sa video na to, talagang lihitimong sinaksak ni Marcos Jr. ang sarili niya. Talagang binaon niya ng husto. Dito mo talaga mapagtanto na kapag ang isang tao ay wala sa matinong pag-iisip ay gagawin niya to. So panoorin ho natin. Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. Wala daw sumisip-sip sa China, ha? Pakinggan nyo itong... Siya mismo, ito, sinaksak niya yung sarili niya. Oh, panoorin mo, ha? What? 1 minute later. Bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong Oh, di ba? Oh, ang liwanag, di ba? Ang liwanag ng ano niya, ang liwanag ng sinabi dito ni Marcos. Ang liwanag ng sinabi ni Marcos na ano, na tawag dito na yung sinabi niya dun sa unang video niya ay binanatan niya rin dito sa unang ito panahon ng kampanya. So, liwanag niya no. Oh. 1 minute later. bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Eh, hindi na pwede yun. O, di ba? Hindi na to pwede, pero yung Amerika ang pilit niyang pinapasok, tapos yung China, binababoy niya na. O, sino yung sumisip-sip sa China? Bro, what are you talking about, man? Di ba, pati si Westbrook napatanong. So, sabi ni Westbrook, man, why are you talking about motherfucker? Gago! Oh, Na pumapalak, yung iba pumapalak pa, na tuwan-tuwa, na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda. pangina mo? Gago! Ayop ka? Minsan, wala akong napanood. Lalong-lalo na sa side ng mga Duterte, wala akong napanood na may pumapalakpak habang binubomba yung kababayan natin. Sino ba naman tanga? Coast Guard natin yun, kapwa natin Pilipino, tapos papalakpakan mo pag nasasaktan. Tarantado ka ba? Ikaw nga, walang niya ka nag-birthday ka, yung mga sundalo nagugutuman na dun sa Sierra Madre. Gago! Gago. Tadong tong hype na to. Gago! Sorry. Hayop kasi. Sorry po pasensya na ho kayo Oo. Makapagsalita ng, sino ba naman gagawang nun? Baka kayo. Biruin mo walang pagkain. Nabalitaan yan Hindi ko lang, dapat pala hinanap ko yung video na yun. Nag-birthday si Marcos. Si Marcos ata, basta. Nagkaroon ng party sa kanila. Oh, yung mga sundalo dun sa Sierra Madre, ano nangyari? Sierra Madre ba? Tama ba yung barko na yun? Kasi nagkakamali ako Gago! Basta dun sa West Philippine Sea, yung barko dun na pinalubog na Erap noon. Yung mga sundalo dun nagutuman. Samantalang tong mga hinayupak na to, wala nandun. Nag-happy-happy. Sumisingot ng rugby. Wala naman talaga yun. Tumugma lang sa rhyme. Oh. Tapos sasabihin mo kami, pumapalakpak habang binubomba yung kababayan namin. Utot mo. Gago! Huwag mo kaming gawing tanga ka. At ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. What? O eto sabi niya, huwag na daw tayo bumalik noon sa administrasyong Duterte. Kasi humihimod daw ng humahalik daw, sumisip-sip. Pero ang taong bayan na magpapatotoo, ito po. 1 minute later. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Yung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa O, di ba? Gago! Talagang fake news talaga tong hype na to. Mismong mandaragat ng West Philippine Sea ang nagpapatotoo. So ngayon, sino ang nagpapahirap sa Pilipinas? Ikaw, tanga. Gago! Mismong kababayan na ho natin nagpatunay, mismong mandaragat na ho, na nagpatunay na nung panahon ni PRRD, buhay sila. Pero nung panahon ni Marcos, gutom sila kasi nga winawalang niya ni Marcos Jr. yung China at
ang lubos na naaapektuhan ay yung mga kababayan natin na malapit at nangingisda, naghahanap buhay diyan sa West Philippine Sea.